At meron po tayo ditong alias lamang na magrereklamo. Off-cam po ito direct, no camera, kasi medyo maselan po yung kanyang irereklamo. Siyempre, baka pag-initan siya at nakataya ang buhay niya rito dahil po sa kanyang isusumbong. Andito po si alias Ray para ilapit niya at gusto niya ma-actionan niya yung kanyang problema tungkol sa mga kolorum, o ito yung sinasabi natin, mga kolorum na UV Express dyan po sa Maynila. Okay, ang ruta nito, kolorum na UV Express ay, unang-una magandang hapon po muna sa inyo, alias Ray. Magandang hapon po, ma'am, Ninya. Opo, buti na lang po naglakas loob kayo para po ito sa yung mga legal na Opo. nagtatrabaho po ng tama, maayos, legal po yung kanilang hanap buhay, na ito namang mga kolorum na UV Express hindi nagtatrabaho ng parehas. Opo, diba? oo nga po. So, Express. Ito, ma'am, sa Almar po, marami po kasing kolorum na pumapasok sa ruta na yan. At sinabayan pa po mga mga nag-out of line. Paseros So namin. maliban sa mga kolorum na dapat talaga wala sila sa kalsada, may mga nag-out of line pa. Opo, marami po, ma'am. Kaya yun ang pinoproblema namin po na biyahero po dyan sa Almar po, ma'am. Oo, kasi alam yung men-rape, kolorum na van naman yun eh. Di ba? Opo. Yung sa may Quezon City. Opo, ma'am. Pumipila po sa... Wala kang laban dun eh. Kasi Oo nga hindi po. sila nakarehistro, hindi sila nagbabayad ng tama. Opo, Tapos opo. nakakaperwisyo pa sila dun sa mga lihitimo Opo, ma'am. na mga bumabiyahe. Kaya it's about time, maputol na talaga yan. Opo. Oo. Bumabiyahe sa Almar po yun, ma'am, yung kolorum na ba na yun? Yung, kita Opo. nyo? Sa Maynila din po, bumabiyahe din O, yun? sa Almar to Quiapo po. O, kita nyo? Yung mga... At bakit nakakalusot yun? Yun ang tanong. Yun na nga po kasi yung pagkalam po namin dyan, ma'am, may mga padrino po kaya hindi po nila hinuhuli. May mga padrino. Meaning, sino po ang mga padrino nila? Yun nga po, ma'am, mahirap po ma'am. Kasi sa totoo lang Meron po po, bang mga taga City Hall? O Hindi meron sa- bang mga pulis? Meron din bang mga... di ba? mga MMD po. Mga MMDA? Opo, sa Almar po kasi, ma'am, sa totoo lang, kahit Mga taga Manila Traffic Parking Bureau, mga MTPB, wala naman siguro. meron din, ma'am. Meron din. Ako, Oo. itanong natin kay Arlene Desiderio, ang Chief Operations Division ng Manila Traffic Parking Bureau. Magandang hapon po sa inyo. Hello, Mr. Arlene Desiderio, magandang hapon. gandang hapon, no? Okay. Sige, ma'am, ganito, ma'am. Tutulungan ko kayo Narinig dyan. niyo po yun, sir. Meron daw mga taga MTPB. Pero syempre, at least hindi na niya... I'm sure hindi po kayo yon. Kaya nga po nilalapit namin sa inyo eh. Oo, ma'am. At saka, ma'am, hindi namin kinukonsinti yung mga... Lalo ngayon, puro pagbabago, ma'am, kasi bagong upo yung director natin, si Colonel De La Rosa. Yun naman pala eh. Oo, talagang... Bago eh. Kaya, ma'am, talagang binabago natin yung regulation. Gusto naman namin tumaas yung image ng MNTPB. Kaya, dyan, ma'am, may mga ganyan, asahan nyo kami, tutulungan namin yan. Oo. So asahan po ba namin na bukas na bukas or kahit mamaya nga po mag-operate po kayo? Kasi ang ruta daw po nito, UV Express sa Barte to Quiapo. Tama po ba, alias Ray? Opo, opo. Oo. Kaya po, Kaya po. Zabarte to Quiapo and vice versa. Okay. Sige, ma'am. Bukas na bukas, ma'am. Kung makakapunta sa dyan, mas magaling, ma'am. Mas magaling kung makakapunta sa para matukoy Ay, syempre natin. hindi na po, Mr. Desiderio. No way na papuntahin po namin kasi in the first place, kaya nga po siya alias Ray lang. Nakataya po dito ang kanyang, at stake po dito yung buhay niya, syempre po. Mga kolorum po ito, take note, kolorum ng mga UV Express na may mga padrino. natin yung mga terminal na area Na may para mga protector. matutukoy natin yung papasukin natin lugar. Hindi, for sure po, alam nyo na po ito, mga kolorum na naglipa. Saan ba ito mga tumatambay? Itong kolorum na to. Kung sa... Saan ba sila nagsasakay at nagbababa? Umiikot lang po, ma'am. Ikot lang Kaya po. nga, paikot lang to. I'm sure alam nyo po ito as the Chief Operations Division ng MTPB. Alam nyo po ito, gumagala-gala po yan sa buong Maynila. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige. Oo. Bukas na bukas, ma'am, mag-ooperate kami niyan. Tingnan namin. Ayun. So marami ba itong mga UV Express? Oo, Illegal? ma'am. At saka sa yung Almar po mismo, ma'am, marami rin doon po. Doon po Kasi po, Mr. Desiderio, ang tanong po dito, bakit hinahayaan na mamayagpag po ang mga kolorum? Okay lang naman ng mga UV Express kasi sinasakyan po yan ng masa eh. Ng taong bayan, mga estudyante, lalo ngayon may pasukan na. Pero dapat ilagay natin sa maayos. Itama natin. Kung mga kolorum po, wala tayong habol nan. Kawawa naman pag na-disgrasya. Alam niyo, ma'am, kung sino may kasalanan yan. Sino po dapat? Yung mga LTO, ma'am, LTO. Sila Bakit? dapat ang manghuli ng mga kolorum kasi sila ang nagbibigay ng mga prangkisa dyan.
Oo nga po, kasalanan na po ng LTO pero wag na Pero po ma'am, tayo kami nag-ooperate din kami Ayun. yan, ma'am. Sige Kaya lang po. ma'am, ang problema nga, alam nyo sa amin, hindi masyado yung day niya kasi mababa lang. Saka wala ho kaming power na i-kwan yung mga prangkisa niya, kung ano mang prangkisa yan. Ang LTO lang ho ang may karapatan. Pero kasi kayo po ang naninikat kasi ang LTO talaga makakapala ang mga mukha, hindi naman lahat. Pero yung ganito, batas ma'am, dalawa. Oo. Dalawa. Ang amin ma'am, yung non-moving, hindi ho sa amin yun. Yung moving, yun ho sa amin. moving nga po ito dahil pakalat-kalat nga po ito. Oo, Ganito ma'am, na lang, hindi ganito kasi, ma'am. Mr. Desiderio, wag na po kayong magturo. Gawin nyo Hindi, na ma'am, lang po, hindi ako mag-operate na nagtutulungan. lang kayo. Papaliwanag ko lang ma'am, paliwanag ko. Apo, Hello? wag na po kayong maghugas kamay. Ma'am, hindi. Ayun. Papaliwanag ko lang ma'am. Hello? Sige po, nakikinig po kami, Mr. Desiderio. Paliwanag ko ma'am, kasi ganito yan ma'am. Yung non-moving na sinasabi ma'am, yun yung walang initial violation na hindi natin pwedeng parahin. Ang may karapatan lang pumara doon ay LTO. Ngayon kung may initial violation, kagaya ng mga traffic light, nag-a-against sila sa mga violation ng traffic, yan ay may karapatan na ho kaming hulihin sila. Pero kung paparahin ho namin, hindi ho pwede kasi wala akong initial violation. Kailangan may initial violation bago namin masita. Well, meron po kayong point doon, pero di po ba meron din po kayong power para parahin ito at alamin asan yung mga papeles nyo. Kayo ba ay lihitin wala mo? ho, ma'am. Wala. Pag walang initial, hindi ho pwede, ma'am. LTO lang ho pwede nun. Ganon? Yun ho yung sa batas, ma'am. Oo, ma'am. Ngayon, kung lalabag sila sa batas... So kung ganun pala, Mr. Desiderio, kaya pala gustong-gusto ng mga kolorum na dyan po sila sa Maynila Ngayon, ma'am, kung meron silang initial ikot-ikot kasi hindi pala violation, sila yung mga hinuhuli. batas traffic na nilabag, doon pa lang ho kami magkakaroon ng grounds para sitahin sila at ma-verify kung illegal sila o expire license, expire ng mga OBR. Oh my o ano man po gosh. yung kolorum. Kasi yun, ma'am, yung batas. Oh my gosh. Yun Oo. pala ang... So Kaya kung ang ganun kumisa, pala, nahihirapan walang din kami, power hindi naman ang kami traffic, ang Manila Traffic Parking Bureau, pag kolorum, hindi po kayo pwedeng mag-operate dahil non-moving violation? Yun man yung sa batas. Kailangan, ma'am. Hindi, pwede rin, kung magkakaroon silang initial violation, ma'am. Initial, bawa, yung stop, gino nila, yun. O kaya yung Mali. obstruction. Wrong yung mga mistake. So, ganun, ma'am. hihintayin nyo pa pala silang beating the red light or passing through the red light. Kasi Yung ma'am, mga yun yung ganun. batas, ma'am. Yun yung batas. Naku Ngayon, kung wala ko kasi kami karapatan na parahin tapos hanapin yung mga papel. Oh. Yun, ma'am. Ang may karapatan lang doon sa batas, yung LTO, ma'am. Kung LTO. ganun, di tawagan pala natin ang LTO pag ganito Yun, ma'am, dahil ang hugas gabi. kamay ang mga taga Pwede, Manila ma'am, Traffic ma'am. Parking. Pwede kami magtulungan ng LTO pero sa violation lang kami, yung may mga initial. Tapos ang LTO, pwede silang pumara ng pumara. Sitahin nila maski walang violation. Para for verification ng papeles, yun no. Naku po, yun ang magiging Ayun nga, problema sa pala batas natin ma'am, dito. oo. Kailangan pala iparating natin to kay kay President Duterte. Oo, sa Na magpalabas LTO, na lang siya ng dapat. executive order Oo. na Kasi ma'am, sayang lang yung effort natin, ma'am. Ganito yan, ma'am. Sayang yung effort na hulihin namin. Tapos wala kami sa proseso. Makakawala lang, ma'am. makakawala lang Because of hindi namin na karapatan mamita ng papeles Pero di nila. po ng ba walang kailangan initial. yung makipag-tie up or magkaroon po kayo ng kumbaga kampanya against kolorum with LTO, Hindi man masasama LTFRB? kami sa nila, pero kailangan pangunahan na LTO kasi nga yung sa batas, ma'am, sila lang ang Pero dapat po, from your end, dahil nakikita nyo palang namamayagpag na yung mga kolorum dyan, kung ako sa inyo, tatawag ako ng LTO, ng LTFRB, na tulungan ninyo ako nito para mapuksa or dadami talaga yung mga Hindi, ma'am, kolorum ganito dyan sa yan, inyong ma'am. lugar. Kada So weekend, pababayaan ma'am, nyo na lang nandito pala yan. Meron ng operation ng LTO kada weekend sa Quiapo, ma'am. Nandito lahat sila. Umiikot ng Quiapo ang mga kolorum, ma'am. Ano po ito, mga taga-LTO? Mga taga-LTO, ma'am. Kada nila. So ang gagawin nyo lang pala, pag namataan nyo ang kolorum, wala lang. Pakuya-kuya-kuy lang kayo. Tititigan Hindi naman, nyo ma'am. lang kasi Kami naman nagpapatupad ng non-moving traffic. violation. Kasi lang, ma'am, ang Dapat nang baguhin. And kasi po sa inyo mismo, ang ano lang namin talaga, yung mga traffic violation. Libel, dapat po naaayos nyo na ito. Dahil kung ganun, buti pala na ilapit dito ni alias Ray. Kasi kung hindi natin alam. Kaya pala... Maganda rin, ma'am, yan. Natakil natin to, ma'am.
naalaman nyo tuloy kung hanggang saan lang yung ang bawat isa sa amin, kung paano yung kapangyarihan. Maganda rin yun, ma'am. At saka, pangalawa, yun nga talaga. Pero marami pa nang nai-impound na kulorong, ma'am, kasi mga violator yan eh. Yung loading and loading, yun, nasisita namin yun. Nai-impound nyo si LTO, ang laki ng multa nila, kaya sa amin, mababa lang. Impounding, 1.5 lang yun, ma'am. Ay, kaya madaling matubos. Oh, Sige yan, po, ma'am. Kaya nasa baliwala kabilang, sa kanila, sandali hindi lang po, nila Mr. Desiderio, para at least maiparating na natin to sa LTFRB. Arnel Del Rio, ang Chief ng Public Assistance Office ng LTFRB. Mr. Del Rio, magandang hapon po sa inyo. PPB, yung Chief Operations nila, si Mr. Desiderio, ang kanya pong paliwanag, kasi may reklamo po kasi dito ng talamak na kulorom ng mga UV Express sa Maynila. And ina-acknowledge po yan ng mga taga-MTPB. Mr. Desiderio, kahit pala kulorom na, namataan na nila, positive, kulorom nga, na UV Express, hindi nila pwedeng hulihin hanggat hindi moving violation. Kumbaga, alam naman natin kulorom yan kasi ang na kumukuha ng pasahero. Sa ngayon po, ang LTO ho ang talagang allowed na manghuli niyan. Tapos kasama po kami, ang LTFRB, ilalim ng JAW 2014-001. ayun, yung sinasabi ni Mr. Desiderio. Opo, doon sa ganun pong klaseng illegal na operasyon. Iyon daw po ang nasa batas. Sige po, Mr. Del Rio, pwede po ba nakikiusap po kami, parang awa nyo na at least man lang mapastop na po itong yung mga kolorom na ito. Magtulungan po kayo with LTO na i-operate na po ito agad-agad as in ASAP. Kasi kung ganun pala yung MTP, wala lang, ayun, positive yun, kolorom, pero hindi namin pwedeng mahuli unless mag-violate muna siya ng moving violation. So, parang lokohang batas po pala ito. Kaya pwedeng mamayagpag ang mga kolorom sa information na yan. At nasa kabilang linya din, si Mr. Jason Salvador, ang spokesperson ng LTO. Buti naman, makakausap na natin sa Mr. Salvador. Magandang hapon po sa inyo. Okay, so Mr. Jason, narinig nyo naman si Mr. Arnel Del Rio, in-acknowledge niya na kayo lang pala talaga ang pwede mag-operate, LTFRB and LTO, sa mga kolorom. Ay, tama. UV Express and tama rin other po yung... public utility vehicles. Opo, tama po yun. Katulad po ng nasabi ni Mr. Del Rio, ang LTO po at ang LTFRB ang naatasan po talaga mag-operate against the kolorom. Based po doon sa sinasabi ng Joint Administrative Order na nilagdaan po ng LTO, LTFRB at ng DOTC. Tama po, yun po yung mga traffic violations na makikita po ng ating mga kapatid sa law enforcement sa local government. Oo. Pati mga kababayan natin, ang maitutulong po kasi dyan, kung meron po mga ganito, ibigay niyo po sa amin yung informasyon upang sa ganun, nagawan po ito ng operasyon at mahuli na po. So ganito na lang po, Mr. Salvador and Mr. Del Milos, magtulungan na lang po kayo, ay operate agad-agad ASAP ito pong UV Express na bumabiyahe ng Zabarte to Quiapo and vice versa. Mga kolorom daw po itong naglipanan dyan sa Maynila. Makakaasa kayo, Ma'am Nina, no? Kasi we work closely together talaga with the LTFRB. Tuloy-tuloy po, no? Walang let up ang operations natin sa anti-chloro. So makakaasa po kayo. The long arm of the law will get those people. So kailan po namin inaasahan yung inyong pag-ooperate? Dapat po talagang puspusan. Hindi lang basta-basta Yes, ma'am. Opo. ningas Opo. kugo na. Ngayon lang, dahil naireklamo sa Wanted sa radyo, pero sana po hanggang matapos yung term ni Aquino administration, at least Makakaasa malinis po kayo, po Ma'am yan. Nina, even after the term, no, of this administration, dire-diretso po yan. Kasi nauunawaan natin na marami pong naapektuhan itong mga kolorum activities na to. Hindi lamang talaga yung mga nabibiktima ng kolorum, kundi pati yung mga legitimong franchise holders na naghahanap buhay. No, so gusto rin natin tulungan yung mga yan. So Mr. Salvador, last na lang, linawin ko lang. So ang mga local traffic enforcer pala, hindi pwede silang manghuli? Hindi po, no? Ayon sa charter nila, yun po yung Ng mga traffic kolorum? violations ang sa kanila at yung mga local ordinances na mga pinapatupad po sa kanya-kanyang syudad o munisipyo. So hindi kaya dapat po, pag may mga ganito ng reklamo, mag-poste na talaga tayo ng mga taga-LTO and LTFRB? Ginagawa po natin yan, Ma'am Nina. In fact, talaga naman nakikipag-coordinate din tayo sa local government kasi sila po yung nakakuha rin ng impormasyon. Kaya nga malaking bagay sa atin, nagpapasalamat po tayo sa mga kapatid natin sa law enforcement sa ibang ahensya ng gobyerno dahil nakikipagtulungan naman po sila talaga sa atin. Ang kailangan lang po talaga, ma-action ng kaagad-agad yan. Unfortunately, we cannot be at all places at all times, pero makakaasa po kayo na hindi po makakalagpas sa atin yan. Okay, so magka-follow up po kami agad-agad, Mr. Salvador. Siguro bukas agad-agad kung ano pong nangyari Sige dito. po, ang gagawin ko po ngayon, Ma'am Nina,
ay forward ko po ang informasyon na yan sa aming Director for Law Enforcement. Upang sa ganun, magawa na po ng plano kung kailan po yan pupuntahan. Hindi lang po natin masabi kung kailan, anong oras, kasi baka mabulabog naman po, baka mangyari. Oo, Wala kasi po tayong na-airy na huli. po natin alam na nila Opo. Oo. Salamat po sa inyo, Mr. Jason Salvador, spokesperson ng Walang anuman, mabuhay po LTO. kayo. Okay. At saka kay Sir Arnel Del Rio, magandang hapon po at maraming salamat din po sa inyo. Sir Arnel? Okay, na ibaba na ata. At kay Mr. Desiderio, magandang hapon po sa inyo. Salamat sa Ma'am, impormasyon. nakita niyo yung informasyon ko. Tama, ma'am. Okay. Opo, kumbaga, nagpapasalamat din po kami sa inyo. Kaya nga po tinawagan namin. Pero, meron Pero pa rin... ma'am, huwag kayo maasa rin ma'am Apo. kayo. Basta may mga initial, bine-verify namin yung mga reason ng pag-colorum. Pini-impaw namin niya, ini-impaw namin, ma'am. Okay, sige, mainam naman. So maraming salamat po sa inyo, Mr. Ma'am, tawag lang pag may problema, ma'am. Dito lang kami asahan. Desiderio. At magpo-follow up po agad-agad kami bukas, kaugnay po dito sa Okay, reklamong ma'am. ito. Salamat po. Okay. Alright, sige. So, yun pala, kaya pala ang daming mga kolorong. Now we know. Oo, di ba? Na kahit pala anong dakdak natin dito, although may power din sila hanggang pag-i-impound, hanggang 1.5. Iba kasi ang bangis. FRB kasi sila, unang-una silang nagbibigay ng prangkisa. So, in the absence of walang prangkisa, kasi nga kolorum Kasi nga illegal nga sila Kasi ang kawawa talaga dyan, yung mga legal, mga lihit press at mga UV van, o kaya yung mga jeep na mga, na mga legal, di ba? Kasi pagbigyan natin sila, naghahanap buhay ng marangal na, naghahanap buhay ng parehas yan. Hindi lumalamang sa kapwa. Mahirap naman kasi yung maghahanap buhay ka pero may nilalamangan ka. Kawawa naman itong mga lihiti mo. Yun ang pinupunto natin. Syempre po nababawasan sila ng nababawasan sila ng mga pasahero. At the same time, minsan din kasi, minsan ba, I don't know yung mga pasahero naman din kasi hindi nila alam na kolorum. Although yung iba naman, alam nila na kolorum, sumasakay pa rin. Kasi wala kang laban dyan What if madisgrasya? Wala kang habol. Sino hahabulin mo? Hindi nga yan, wala kang prangkisa yan Diba? Kolorum nga Ibig sabihin, illegal nga talaga. Kaya mahirap din pala talaga, no? Ang dami na talagang dapat na baguhin na batas na hindi na applicable sa ngayon. Kasi kung ganyan na mangyayari, hintayin mo pang LTFRB, LTO, alam naman natin, parang lokohan lang itatawag mo pa. Wala na, nakalayas na, nakapuslit na. Kung itatawag mo, dapat talaga andyan din sila. Kung wala naman palang kapangyarihan, meron nga silang panikit, pero moving violations lang. Diba? Katulad ng reckless driving, yung mga overspeeding na yan, o kaya yung swerving, o yung beating the red or passing through the red light, yun mga ibig sabihin natin. So yun lang pala ang kaya ng mga local enforcer. Itong katulad ng Manila Traffic Parking Bureau. Yun lang pala ang or in worst case scenario daw, meron naman silang nai-impound. Pero ang tubos is 1.5. Madali lang yan tubusin. Siyempre illegal naman sila. Wala silang binabayarang prangkisa Kayang-kaya nila yan. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.